kababayan, tomorrow na rin pala or sa 11, sa Martes na uwi ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Agis na ngayon ng gabi, right? Alas 9 na ng gabi dyan sa Pilipinas. And bukas ang uwi ni Pangulong Duterte. Inaabangan po ng, oy, kumusta ang signal natin? Inaabangan po ng marami ang pag-uwi ni Pangulong Duterte. And may mga nangyayari nang eksena sa Davao. Sabi na ng gabi dyan sa Pilipinas. Okay naman ang signal ba na? O sige. Napanood niyo ba yung video na may mga ano na, parang may kind of a, ano ba yun? Parang exercise thingy na sa International Airport ng Davao City. Francisco Dangoy Airport ba yun? Oh. Last year kasi pumunta ako ng Davao eh. So, shinare ko yan. Ipakita ko muna yung video sa inyo. No? Ayun. May mga naka-battle gear na, 'di ba, sa airport. Lagyan ko ng audio. Pinost ito kahapon ng XFM Davao. So, pipila ka mga sakop sa tuwang kapulisan ang nalini, bitbit ang ilang battle gear, mga katropa. So, pipila ka mga sakop sa tuwang kapulisan ang nalini, minsan na sa negatibo na iigaw-gawan. Yan. Naka-full battle gear na at nagre-ready na ang kapulisan. Binalita rin po ng Manila Times na 7,000 na pulis, right, ang aaresto kay Pangulong Duterte bukas. Bukas ang uwi ni PRRD sa Pilipinas. Parang pabaliktad sa Princess Maui too. But yun nga po, binalita na ng Manila Times, nasa front page nila ito. So ang sabi nila, fake news daw yan, ganyan-ganyan. Pero kapag pinakinggan mo kasi ang administrasyong kuting, mga kababayan, alam mong nagsisinungaling sila. Right? I-deny nila yan, pero for sure, gusto talaga nilang maaresto si PRRD. Malamang reliable ang source ng Manila Times. Ang Manila Times ay hindi naman tabloid, mga kababayan, or maliit na periodiko. It's a broadsheet, right? So, meron silang reliable source. Dinidinay lang ito ng kampo ngayon or dinidinay lang ng palasyo ng mga ahas na wala naman daw may sabi na arestuhin or wala naman daw red notice, thingy-thingy, ganyan-ganyan. Pero ang sabi ng palasyo, okay, wala daw red notice, kaya fake news daw na aarestuhin si Pangulong Duterte bukas. Pero ang sabi po ng PNP, ay nakahanda ang PNP or Philippine, ayun na, nakahanda. Kita nyo video? Ano yun? Parang simulation thingy. Parang ano lang daw yun? Simulation thingy, right? Parang ano lang, paghahanda lang sa kung ano man, sa election daw, baka may kaguluhan. O talaga? Gabing-gabi, nag-ano sila, may kind of a exercise thingy. Parang dry run, para ano ba yung ginamit nilang term. Pero yun nga mga kababayan, nakahanda raw ang PNP, sabi ng News 5, sila daw ay obligadong assist. Obligado daw silang alalayan or tulungan ang International Criminal Police or Interpol kung may red notice laban sa Pangulo.
Kapag may request mga kababayan na hulihin si Pangulong Duterte, ay pagbibigyan daw nila ang request. Okay, kasi ang Interpol ay request. Hold on. Bear with me. Red notice. Yung red notice kasi po request yan para hulihin. Okay? Ang isang nagtatago or pugante. Red notice, sabi sa isang article ng Interpol mismo, actually, o galing sa page ng Interpol, ang red notice daw ay request sa mga kapulisan sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang taong may extradition at kailangan sumurrender, something, yeah. Base sa arrest warrant or court order issued by the judicial authorities in the requesting country. May magre-request na bansa na arestuhin? Sinong bansa ang magre-request na arestuhin si Pangulong Duterte? Or sinong body? So malamang ICC, di ba? So papa-aresto nga si Pangulong Duterte. Kapag may request or red notice na arestuhin yan, makikipag-cooperate daw ang PNP. Ready naman daw silang makipag-cooperate. Pero may mga ugong-ugo nga po na ang aresto kay PRRD ay dahil daw po sa sedition. At yan din po yung banta sa aming Noisy 37 or sa mga DDS vloggers at mga komentarista at mga kritiko ng Marcos administration, ng mga personalidad, di ba? Not necessarily vloggers or nagbi-video or nagla-live na katulad ng ginagawa natin, pero yung mga nagsusulat lang at kritiko ng gobyernong Kuting ay pinapamadali according sa Puting Ahas reliable, pinapamadali na. Kahapon ko na-receive ang info, kaya nag-post ako niyan sa aking page, pinapamadali na ng babaeng ahas ang pagsasampa ng kasong sedition sa amin at sa tingin namin isasabay ito sa isinampang kaso or pag-aresto din kay Pangulong Duterte. So, kami nga ay pinagbibintangan nilang mga narco vloggers, right? O yan, pinost ko yan sa page ko, oh. Kahapon, na ang sabi ay kasong sedisyon ang ipinaparash ni Liza Tanas para sa aming mga vloggers. So for sure, kasabay rin ito ang kasong sedisyon ni PRRD. Okay? Kasi kami ay inaakusahang pina-finance ni Pangulong Duterte or ng pamilyang Duterte at ang pamilyang Duterte ay mga narco-politicians. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kababayan, sa tingin nyo ba sina Pangulong Duterte ang negosyo nila droga? Ganun ba yun? Nagkakalkal sila ng pwedeng gamiting ebidensya laban kina Pangulong Duterte para maakusahan na si PRRD ay isang drug lord. Or even yung anak niyang si Pulong, or yung kanyang di ba yung manugang nila na si Attorney Mans Carpio na asawa ni VP Sara, inaakusahan din po kasi na involved yun sa kalakaran ng droga. Sino kaya ang may manifestations ng involvement sa droga? Sino iyong sinabihan ni Aimee na pinabili raw ng asin na bumaliktad na? Sino yung tumatabingi ang mukha pag nagsasalita at may mannerism, may bruxism? Sino yon? Ay di ba ang bruxism or mga coke na yan ay manifestation or side effects ng paggamit mo ng kokaina? So naka-ready sila. One thing more mga kababayan, may isang inip na umuwi si PRRD. Inaabangan yata nila ngayon or kanina na umuwi si PRRD. Oh. Dali Si Chua Baitey. Sabi dito, hindi natin alam kung yun po talaga yung biyahe nila dun sa Hong Kong dahil nga po talagang official. But it is quite noticeable until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. Inaabangan ni Joel Chua ngayong araw ang pag-uwi ni PRRD. Bakit wala pa raw sa Pilipinas ngayon si PRRD? Kahapon yung event.
Kung makikita po ninyo yung crowd po nila doon ay yung KOJC, hindi naman po talaga yung OFW na pangkalahatan. It was a setup program kung saan ang KOJC po ang kanilang captured audience. Anong pinagsasabi nito? Oh, duda yung si Joel Chua sa pag-alis ni na dating Pangulong Duterte papuntang Hong Kong kasama si VP syempre. Kasunod dito ng pag-ugong na mayroong ilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo para sa kasong crimes against humanity noong panahon ng drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. So, nagdududa si Joel Chua, isa sa mga mambabatas ng Quadcom, na bakit daw biglang umalis si Pangulong Duterte, eh hindi naman daw pangkalahatan yung kanyang pagbisita sa mga OFW doon, kundi para lang sa mga miyembro ng KOJC. O kaya pala hindi lahat napapasok, o siguro sa napakaraming dumating, exclusive siguro yun for KOJC, no? Kasi ang dami nag-aantay sa labas kay PRRD eh. Linggo ba kahapon? Oh yes, linggo. So day off ng mga Pilipino, so ang dami nag-abang. And hindi pa raw umuwi. Ngayon, inaabangan talaga nilang umuwi si PRRD. Well, good news sa inyo, Joel Chua at Navy Administration, bukas ang uwi ni PRRD. Kaya shoutout sa EDSA Friday Group at sa ibang grupo na balak mag-abang kay PRRD dyan sa NAIA Terminal 3. Bukas ang dating ni PRRD. Hindi natin alam yung specific flight niya, no? But I'm not sure if it's gonna be a connecting flight. Mag-iingat po kayo. Siguro itong sasalubong kay PRRD bukas ng mga kababayan nating Pilipino ay para gusto rin nilang protektahan si dating Pangulong Duterte. Hello again po, sa Friday Group at iba pang mga grupo ng mga maka-Duterte na pupunta bukas sa NAIA. Not sure if that's, hindi ba bawal i-disclose na. Pero for sure, para maiwasan po yung planong pag-aresto kay Pangulong Duterte, maraming pupunta sa airport para abangan. Buhayin ninyo ang iyong mga camera, cellphone, mag-live kayo, mag-record kayo ng video, mag-picture kayo para malaman natin kung ano ang masama nilang binabalak. Kasi kung tatanungin nyo, dyan talaga muna bababa si Pangulong Duterte sa Manila, hindi mo na didiretso ng Davao yan dahil maybe magpapahinga muna. Pero legit ba yung nakuhang info ng mga kababayan natin na bukas ang pagbaba ni PRRD sa Maynila? And then saka pa yan uuwi ng Davao? Kasi baka mamaya direction ang flight niya hanggang Davao. International Airport ang Francisco Dangoy Airport. So, baka dumiretso ng Davao ang Pangulong Duterte. Pero ang narinig ko po, kahapon pa nga lang, nag-aabang na yung ibang mga vloggers doon nung nalaman nila na may mga naka-full battle gear na ng mga kapulisan na naghahanda sa Davao. So kung ano man ang mangyayari bukas, mag-abang po tayo mga kababayan. Ang iba po, well, karamihan sa atin ayaw itong mangyari na arestuhin ang dating Pangulo, pero yung iba naman po, although kakampi natin at mga DDS ang mga yan, parang okay, sige. At kahit si Pangulong Duterte sa tingin ko mga kababayan, willing siyang magpa-aresto. Nung pumunta nga kami ni Agent Morales noon sa House hearing kay Pangulong Duterte, 'di ba, na hindi siya umuuwi alas 12 na ng hating gabi, pinagod niya ng bonggang-bongga yung mga buwaya ng mga kongresista. Kung di pa dumating si VP Sara at niyayang umuwi ang tatay, hindi pa aalis, 'di ba? Talagang si PRRD pinahiya niya ng pinahiya yung mga hindi siya contempt ni na Castro tsaka ni na Abante, ni Dan Fernandez, 'di ba? Tsaka ni Barbers. Ano na, kita namin yan lahat. So, nung araw na yun, actually, ang balak ni PRRD doon, hindi ko alam kung nabanggit ko na to, pero may nagsabi sa amin na ang balak ni PRRD ay paabutin talaga ng umaga yun hanggang alas 5 ng madaling araw yung hearing. Hanggang sa sumama yung pakiramdam niya at isugod siya sa ospital para galitin ang taong bayan sa pinaggagawa ng mga kongresista. Yung power to contempt nila, yung pagmamalabis nila, 'di ba, sa sa yung sa treatment nila sa kanilang mga resource persons na iniimbita doon, 'di ba? Kung hindi nila gusto ang sagot, ikukulong nila, iko-contempt nila diyan sa lower house. So gusto ni Pangulong Duterte matapos ang lahat ng 'yon. Nung araw na pumunta yan diyan sa lower house, na inabot na kami ng hating gabi, 'yun ang balak ng matanda. Willing niyang isakripisyo ang sarili niya para gumawa ng ingay at magising ang taong bayan na ang Niwi administration
ay abusadong administrasyon. Kaya may mga iba na nagsasabing pabor nga sila kung sakasakaling arestuhin si Pangulong Duterte para maging balita ito sa buong mundo. Hindi lang mga Pilipino sa Pilipinas ang magwawala, pati mga OFWs abroad. Talagang lilikha ng galit yan kapag inaresto si PRRD. Hindi papayag ang mga Pilipinong gagawin yan sa dating Pangulo. Bakit inuuna pa yan ng new administration? Ang gipitin at patahimikin ang nakaraang presidente, pero siya wala naman siyang ginagawa para umukoy ang buhay natin, inuuna pa niya yung ganyan. Kesa pababain ng presyo ng mga bilihin, ng mga utilities natin, kuryente, internet, 'di ba? Tubig, walang pakialam. O nga pala ha, umutang yan ng si Kuting, 'di ba? Last year ba 'yon? Umutang yan ng umabot ng 2 trilyon mahigit. Saan napunta? Lahat ng kabalbalan na pinagagawa, pagbebenta ng ginto, biyahe ng biyahe abroad, walang proyekto, nauubos ang pera natin, maya't maya may nananalo sa loto, yung mga yan gusto, ayaw nilang, yung GAA, yung, di ba, yung mga blankong item sa ating budget ngayong taon, ayaw nilang may nagre-react at may nagsasalita at ayaw nilang mabuking ang mga pinagagawa nila. Kasi ang mga DDS vloggers at ang pamilya Duterte nag-iingay patungkol sa mga anomalya ng Niwi administration. Kaya gustong-gusto nilang patahimikin, kasuhan, ikulong, arestuhin. Well, mga kababayan, ano ang mangyayari pag inaresto si PRRD? Mananahimik na lang ba ang lahat o bababa na sa EDSA? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.